Calefacton, amoy nakaka-joyful! Kiara, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt. I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Biyernes. GCRH Public Service Hour. Pilipinas, oras po natin, 21 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon mga kaibigan, puntahan po natin ang Zamboanga City. At hingi po tayo ng update. Again, yung nangyari pong shooting incident dyan po sa Ateneo de Zamboanga University. Alamin natin si RH19 Jun Di Makutak. Kuyang Jun. Kuyang Jun, go ahead. Yes, Ating May. Magandang hapon. Kuyang, ano nang update natin diyan sa nangyaring shooting incident na yan? Kanina, parang magandang hapon sa iyo. Sige, go ahead Kuyang Jun. Okay, kakataong ito para mabigyang linaw yung maraming katanungan mula pa kaninang tanghali after nung mass shooting na nangyari diyan sa Zamboanga. Ating malalaman ngayon sa mismong bibig ng ating Public Information Officer ng Police Regional Office sa Zamboanga, sa katauhan ni Police Major Sheila May Chang. Kasama natin siya ngayon dito sa Operation Tulong kasama si ating May Binauhan. Okay, magandang hapon. Standby ka lang Kuyang Jun ha, mukhang hindi pa na-establish yung signal sa kanya. Okay. But anyway, Kuyang Jun, kanina nababanggit mo na parang ilan talaga yung injured at ilan yung casualty? Actually, kung pagbabasehan natin yung numbers kaninang kasagsagan nung pangangalap natin ng information, merong mga naglabasan na siyam yung wounded. And then mayroong pang sabi 4 yung patay. But ngayong hapon, bago yung ating Rapido Hataw balita, nakausap natin to officer din, isang police officer na ayaw magpabanggit ng kanyang pangalan dahil nga sa hindi nga sila authorized. But siya ay miyembro ng Zamboanga City Police Office na tinawagan natin through landline. At dito ay binanggit niya na ay isa yung wounded at wala nang iba pa. Maliban dun sa dalawa na napatay, yung suspect saka yung victim din na student na pawang 15 years old. Yung wounded ay isang babae na 15-year-old at kasalukuyang nasa ospital at nasa good condition na raw ito, Ating May. So yun yung pinakahuling update natin, But anyway, sinisikap natin na makausap si Police Major Sheila May Chang. Siya yung Public Information Office Chief yata, ng Police Regional Office Zamboanga. So hingi tayo sana ng update sa kanya. But anyway, kasi maging ang palasyo, si Pangulong Bongbong Marcos, di ba, ay nagpaabot na ng pakikiramay sa pamilya at syempre yung community ng Ateneo de Zamboanga, kasunod nga yung isa na namang trahedya na naganap sa eskwelahan. At sinasabi nga ng Presidente, hindi kailanman dapat magkaroon daw ng pamamaril. Siyempre nga naman, sa loob ng mga eskwelahan dahil kabilang daw yan dapat sa pinakaligtas na lugar, Correct. Sa ating lipunan, kung saan nga ipinagkakatiwala daw yun ng mga magulang, yung kanilang mga anak. Kaya meron siyang meron siyang directive, 'di ba, sa mga law enforcement agency, masusing imbestigahan yung insidente, At of course, agad na gumawa ng kaukulang hakbang, 'di ba? Para hindi na maulit, though meron nangyari earlier, public school naman diyan sa Tacloban, 'di ba, remember? Pero sabi nga ng Presidente kanina, syempre kailangan na meron siyang statement para dyan, na makikipagtulungan ng gobyerno sa mga eskwelahan at maging sa mga community na ginawa naman before, di ba, nung pagkatapos ng Tacloban, para mas mapalakas yung security and protection ng mga estudyante. Of course, yung mga teacher din yan at yung mga school personnel, napakahalaga nun. Though sabi nga natin, hindi pa malinaw yung totoong larawan o picture nung nangyari, di ba, Kuyang Jun, hanggang ngayon? Oo, marami pang tanong, di ba? Anong nagbunsod sa bata para gawin yun, di ba?
Yes. Kanina mm. nag-uusap kami ni Governor Jun Tamayo ng South Cotabato ating May. At ako'y napadaan sa kanyang opisina. Yun din ang kanyang bukang bibig sa atin. Kung tanong kung bakit nangyari yun. In spite of mayroon tayong mga security forces na sa bawat campuses. Dito sa South Cotabato, pinagmamalaki niya na ang security guard dito ay hindi galing sa mga PTA. Oo. Ang security guard ay galing mismo sa provincial government. Oo. So hindi galing sa Parents sa Teachers Association. At yun ang kanyang pinagmamalaki na ang South Cotabato ay talagang very particular sa mga ganitong uri na mga karahasan dahil yung panahon doon natin ngayon ating May sa mga kabataan kumbaga kung nung araw ay babad tayo sa kalsada, ngayon ang mga kabataan babad sa mga gadget, cellphone, mga social media, Yes, oo. At walang filter na walang kumbaga no holds barred itong mga na ito kung saan nila gustong panoorin mapapanood nila, especially itong mga games na madugo na akala nila sa actual na buhay ay hero sila, yung pala ay nagiging criminal sila at yung pang dahilan ng pagka buwis ang kanilang mga precious life. Kasi syempre pinag-uusapan nga natin, 'di ba? And even ngayon yung iba't ibang community na para magawa ng isang bata ito, anong hugot niya, 'di ba? Para sa buhay niya. Kasi naulit na may nangyari ng earlier incident. Ito parang ganun din, talagang namamaril. Ito nakakalungkot dito, dalawa pa yung baril, 'di ba? Yes, kaya nga agad mabilis naman yung naging aksyon, 'di ba, ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, since yung tatay ng suspect na-identify naman, kaagad-agad ay nirelieve sa pwesto. Inalis muna dahil siya yung Zamboanga Customs Police Chief, di ba? Yes, naka-assign dyan sa Port of Zamboanga para nang sa ganun maisagawa ng malaya yung investigation, di ba? Doon sa nangyaring shooting incident na yan. Nasabi mo nga, dalawa yung patay kabilang yung suspect, di ba? Merong nasugatan. So marahil nating may papasok na dito yung mga psychological aspect, Yung ating yung palaging sinasabi ng simbahan na yung pamilya ay napakahalagang pundasyon ng isang society. Kung paano yung parents na abalang-abala palagi sa trabaho, wala ng panahon na makausap yung mga anak, wala ng panahon na makakabanding yung mga anak, kasi pressured na masyado sa trabaho. Alam mo, maraming tatamaan dito ng mga parents, sa panahon natin na ito ngayon. But one thing lang na dapat siguro ay bigyan ng pagkakataon na yung family day, para yung mga anak makukumusta, huwag umasa na nakikita yung grade mataas. Yung pala ay merong mga tama ba? Teka, Kuyang Jun, tama ba na number 1 student itong suspect? Yes, honor roll. 95 point something yung average niya. Grades niya. Napakataas. Oo, kaya nga yun ang isa, 'di ba? Dahil doon sa mga earlier na na lumalabas na report, itong suspect ay nakapasok sa kanyang eskwelahan na armado na, 'di ba? Dala na. Tama ba? Yes. 9mm Glock pistol. Yes, firearm na dala niya at saka M16 rifle. Ibig sabihin ba pag sinabing room 404, 4th floor yan, ika-4 na palapag? Nangyari Yes, ating may, And then, doon siya namaril, tapos naka-Facebook live siya, di ba? Tama? Yes, oo. So, parang tingin niya dito is parang yung ginawa niya is parang sa kanya is parang game. Part of the game. Oo, kasi after nung incident, tumakbo yung suspect, di ba, papunta sa 5th floor, tama? And then paulit-ulit daw na sumisigaw, tama ba, pagdating doon? And then ayun na, nagbaril sa sarili. So yun yung initial ng mga reports nating natatanggap. Yes, pero dapat din siguro ating may, kasi meron ding portion ng report kanina, ng mga initial report, na ang unang binaril ay yung teacher niya sa ng kanilang classroom. Maswerte na hindi tinamaan yun na kabahagi ng community ng LGBT.
So, LGBTI. Okay. So, Kuyang Jun, Kuyang Jun, standby ka lang ha. Medyo mahirapan tayo eh. Isisingit kita. Siguro magtanong ka muna ng unang tanong at nandyan na si Police Major Sheila May Chang. Okay, standby. Magtanong muna si Jun. Okay, Kuyang Jun, go ahead. Magandang hapon na Police Major Sheila May Chang. Ma'am, magandang hapon po. Okay, go ahead. Sige, Kuyang Jun, yung unang tanong mo muna at medyo nahirapan tayong mag-connect. Opo. Ma'am, yung unang tanong po, galing po dito sa Mindanao, ilan po ba talaga yung wounded? Kasi unang mga lumabas, although sa sketchy pa kanina, siyam yung mga wounded na sugatan, ano? At ilan ba ang wounded talaga at ilan ang patay? Ano bang doon istorya doon sa dalawang security guard na allegedly ay kasamang sa mga patay? Okay, sige. Saluhin natin ha. Mga kaibigan, si Police Major Sheila May Chang, ang Public Information Office Chief po ng Police Regional Office Zamboanga. Major Sheila May, magandang hapon po. Good afternoon. Yes po ma'am, magandang hapon po. Okay. Major, gusto lamang naming malinawan yung base sa inyo na pong mga impormasyon na inyo na pong nakukuha, most especially of course coming from our investigators dun sa area. Tinatanong kanina na aming kasama dyan sa Mindanao, si John Dimakutak, ilan po ba sa inyong tala yung confirm na patay at ilan po yung confirm na mga estudyanteng nasugatan at nasaan po yung mga sugatan? Yes ma'am, as of this time po, ang update po namin is meron po tayong 2 fatality sa insidente na nangyari sa school po. Opo. Dito sa Zamboanga City po. Opo. So, 2 lalaking estudyante po yung fatality natin. Opo, 2 fatality. Pwede na po ba natin kilalanin yung fatalities o yung mga namatay? Major Sheila? Estudyante po sila ng school na yun ma'am. Ang isa is grade 8. At ang isa po is grade 10. Aha. Ang grade 8 po ba ay yung suspect? Yung shooter po natin is yung grade 8, ma'am. Okay. And yung ating biktima is yung grade 10 po. So, as of this time pa lang po yan, ma'am, ha? Waiting pa po kami ng further na update po mula sa ating mga... So, hindi muna natin pwedeng kilalanin. Ano po? Pwede na ba ilabas yung mga names? Minors po kasi sila ma'am. So medyo alam naman po. So lilinawin lang. Opo, yes Major Sheila. So lilinawin lang po natin ha, yung pong shooter ay hindi po grade 9 kundi grade 8 po. Ano po? Grade 8 po. Okay, grade 8 at yung isa pong victim ay grade 10. Yung victim po natin is grade 10. Yun po bang dalawang yun ay doon sa loob ng classroom mismo? Yung dalawa, kanina may balita kasi na umakyat ng 5th floor yung shooter, doon po nagbaril, tama po ba? As per the reports na natanggap natin, ma'am, pumunta po itong shooter natin doon sa classroom nung victim natin. Opo. At doon po siya namaril. Opo. And then after niya po mamaril, umakyat po siya ng isang floor kasi nasa 4th floor po yung classroom na yun. Umakit po siya ng 5th floor and then sa kasamang palad doon niya po binaril ang kanyang sarili. Okay. So doon po sa classroom na kung saan napatay po yung isa pong kaklase niya, tama po ba? Classroom po mismo nila yon? Sa room 404, tama po ba, ma'am? Yung 404 po yung classroom ng ating biktima. Okay, ng biktima. Okay, yung classroom kasi parang may sinabi na yung katabing classroom ay doon nagpunta din po siya doon at doon ulit na maril. Yan po ma'am ay sine-check pa po namin ma'am actually as of this time ma'am ongoing po ang aming SITG ADZU meeting. So sa utos ng ating regional director, nag-convene po tayo ng Special Investigation Task Group ADZU para matutukan po yung investigation dito sa pangyayari. Opo. Major Sheila ma'am, meron kasi kaninang report din po na una muna daw na binaril ng shooter na ito pong suspect, yung kanyang teacher. Totoo po ba yun? Ay, negative po. Negative on that po ma'am. 2 lang po yung reported natin na fatality. 2 lang po yung patay. Oo, nakabilang po siya. Tama po? So isa, yes po. Dun sa kanyang pamamaril, isa yung tinamaan at yun po yung grade 10. Yes po. Oo, and then the early reports po na kumakalat na about 9 yung sugatan.
Tama po ba yon? Wala pa po akong confirmation on that, ma'am. As of this time, ma'am, yung fatality lang po ang meron ako. Pero if ever, ma'am, makatanggap po ako ng report, we will be open po for that. Okay. Major Chang, isa pa po, no? Lumalabas kasi dun sa mga report din. Tama po ba na armado ng 9mm Glock pistol yung pong ating shooter? Yes po, ma'am. Pistol po ang na-recover po sa area, ma'am. Okay. And another firearm? Ano po yung isang firearm? Pistol rin po, ma'am. Hinihintay pa po namin yung report, ma'am. Kung anong caliber po and anong big po siya. Oh, yun po. And then, isa pa po, no, habang siya po'y namamaril, naka-Facebook live mismo yung shooter, yung suspect. Tama po? Dito naman po sa issue po na naka-Facebook live po yung ating subject, sine-check pa po natin in coordination with RACU 9. Pinapa-validate po natin kung talaga pong account na yun, kung totoo man pong nag-Facebook live siya. Opo, so, habang ginagawa. Yes po, kasama po yun sa ongoing na investigation. Okay po. So dun sa mga initial report na natatanggap ninyo, sabi nyo nga po umakyat dun sa 5th floor yung pong suspect, and then pagdating sa 5th floor doon po nagbaril. Saan po yun? Sa pasilyo po ba o nakapasok pa siya ng classroom na dun sa 5th floor? Hindi po nakalagay sa report, ma'am. Ang natanggap lang po namin, umakyat lang po siya sa 5th floor at doon po nagbaril. Siguro po yung mga upcoming reports po natin, ma'am, makakonfirm po natin kung saan po yun, ma'am. And then would you know, paulit-ulit daw pong sumisigaw? Meron na po ba kayong report? Ano yung kanyang sinasabi? Yun din po, ma'am, yung isa sa ng investigation natin, ma'am, na accordingly ay may sinisigaw, pero ongoing pa po yung pag-iimbestiga ng mga kasamahan po natin na ongoing pa po yung pag-check ng kasama natin kung ano po yung sinisigaw, kasi parang wala po yatang makapagsabi kung ano po talaga yung sinisigaw. Pero yung 5th floor po ba, may mga classrooms pa rin po yun? Yung nasa 5th floor? Oo, yung nasa ikalimang palapag po kung saan siya nagbaril, may mga classrooms pa rin po ba doon? Would you know, Major, sa inyong report? Wait, sandali na po, ma'am, confirm ko. Kung sa 5th floor, classroom pa rin. Hallway. Rooms pa rin, nasa hallway siya. Yes, ma'am, classroom pa rin po yung nasa 5th floor, ma'am. Okay. So ngayon po, sabi niyo ongoing, may task force na binuo. So ongoing po, meron na pong ginagawang tawag nito, mga pag-uusap ang lahat, even kasama po ang university officials. Actually, ma'am, this is between PNP units, ma'am. So, yung coordination namin, ma'am, ay mas mabilis na po. Since meron kaming task group na ginawa, so hindi na namin kailangan mag-memo sa RACU, sa CIDG, or sa ibang unit. Kasi automatic member na po sila. They are obligated to join the investigation po. Okay. And then, ngayon po, yung pong bangkay po nung dalawa, nailabas na po ba ng university? Nailabas na po, ma'am. Kung hindi po ako nagkakamali, yung isa po ay tinurnover na po sa family for the Muslim burial right. So right now, suspended po ang klase? Yes po, nag-suspend po ang Ateneo de Zamboanga University ng kanilang class. Ma'am, would you know, dun sa mga initial information, ano ang naging motibo or anong pinanggalingan ng insidente na ito dun sa namaril? Actually, ma'am, yun nga po yung isa sa tinututukan namin dito sa SIGC, kasi gusto rin po namin malaman saan po nanggaling yung ano yung naging motivation nitong estudyante para gawin po yung pangyayaring yun, para mangyari po yun. Gusto po namin malaman kung ano po, kung may pinagdadaanan ba siya or wala. So, kailangan po talaga namin ng deeper investigation po on this para ma-establish po namin kung ano yung motive po. Opo, at na-invite nyo na po ba ang mga magulang po ng bata, yung namaril? Kasama na po, ma'am, sa ginagawa namin investigation. Ang coordination po sa parents, kasama na rin po sa school,
And lahat po ng kaya naming lahat ng kaya naming kausapin, lahat ng anggulo titingnan po namin para ma-ensure po na wala po kaming Oo, actually Major Sheila, syempre maraming mga kanya-kanyang reaksyon ang ating mga napakinggan na kanina, and another thing, meron ding panawagan po ang kayo mukhang sa inyo din nanggaling yung panawagan sa public na iwasan na magpakalat ng mga unverified information. Baka meron kayong iba pang panawagan po. Go ahead po para sa insidente na ito. Yes po ma'am, isa po yan sa gusto po nating i-emphasize. So kami po sa PNP ay pasensya na po kung medyo matagal kaming maglabas ng information. Pero we assure you na ang nilalabas po namin ng information is truly verified and validated. So sa mga nakikinig at nanonood po dyan, kung meron man po kayong makita, mapanood, mabasa, bago po natin i-share, dapat po chine-check po natin. Kasi ayaw nating mag-cause ng panic. Katulad po ng kinagulat ko po na sinabi nyo kanina. Actually, hindi na po ito nakakagulat. Meron po pong nagsabi sa akin na siya po yung biktima. Meron pa pong nagtanong. Kayo po, sabi nyo po, 4. So, iba-iba po. So, kami po sa PNP, sinisiguro po namin na talagang validated po yung information na ilalabas. So, sana ganun din po yung mga kababayan natin para hindi naman po mag-cause ng panic. Sa ibang mga magulang at syempre sa ating mga nakikinig or nanonood or nagbabasa sa social media po. Opo. Isa na lang po, Major Ma'am, alam ko napaka-busy ninyo. Doon po sa mga sugatan, meron po mga naisugod sa ospital? Yung mga naisugod po sa ospital, ma'am, ay sinecheck pa po natin, ma'am. At ilan? Actually, nasa area pa po at nasa mga ospital pa po yung personnel ng Police Station 7 para i-check po kung meron pa po ba talagang ibang mga biktima po. Opo, as of this time po, ano ang naging pinaka-mabilis na aksyon ng university base po sa inyong mga impormasyon? Kasi parang, syempre, naglumika po yan ng takot, lalong-lalo na sa mga estudyante nila. Isa po sa naging action nila is, syempre, yung pag-suspend po ng klase after the incident, and then open naman po sila na ang ating mga pulis ay pumasok doon at para mag-conduct po ng investigation. So, na-appreciate po natin yung effort na yon. And sabi nga, magkasama po kami na sisiguraduhin namin na talaga pong mabibigyan po ng hustisya yung ating biktima. At kung meron pa po mga ibang biktima, and then ma-ensure na hindi na po mangyayari ito sa future. Okay, and of course, wala na dapat ikabahala, no? So, dalawa lang talaga yung casualty, and then yung nasugatan, wala pa po kayong kinukonfirm sa amin kung ilan talaga. Yes po, ma'am. Dalawa po yung fatality na. Okay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kayo po ay aming makausap, Major. Thank you so much. Yes po, ma'am. Good afternoon po. Thank you po. Ayan, magandang hapon. Mga kaibigan, si Police Major Sheila May Chang, ang Public Information Officer po, Police Regional Office, Zamboanga. So, base po kay Major Chang ay dalawa po ang fatalities, pero wala siyang kinukumpirma dun sa mga nasugatan. Okay, balikan natin si RH19 na June Di Makuta. Kuyang June. Yes, Ating May. Hindi ka namin naisalang, hindi ka namin naisalang kasi medyo na puputol yung linya pag ilalagay ka namin. But anyway, siguro na monitor mo naman nasagot yung ating mga tanong. Yes, Ating May. Though wala pa talagang malinaw. Though meron na silang task force daw, di ba, na binuo. May task force ang binuo, and hopefully ay ang pinaka gustong malaman dito ng public is ano ang cause. Yes. Bakit nagawa ng isang bata na gawin yun? Na bakit ang yung background sa family, background sa being sa isang personalidad ng bata, kung ano. Okay. Yun ang gusto malaman ng public, Ating May. Okay, maraming salamat Kuya June, at mag-aantabay kami ng mga update mo pa rin wala dyan sa Zamboanga. Mula sa Mindanao, RH19, June Di Makuta, DZRH, unang Pilipinas, nasa Pilipino. Ayan, maraming salamat RH19 June Di Makuta. At tayo po'y patuloy na maghihingi po tayo ng update at magbibigay ng update po sa nangyari pong another insidente na yan ng pamaril sa loob po ng eskwelahan, at this time naman dyan po sa Ateneo de Zamboanga.
Oras natin mga kaibigan, 46 na minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito po ang TNVS, Trending and Battle Show. Ito, iba't ibang anggulo dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Kawalyan. Filipino, dito sa latest happenings at trend, master po ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, Trending and Battle Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado.
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising tulong sa paglilingkod sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin mga kaibigan, meron na lamang tayong 7 minuto at 4:00 na ng hapon. Ayan, bigyang daan lamang natin yung ilan sa ating mga nakatutok sa atin. Si Ma'am Merlin Rapis Laguna, nanonood daw siya from Singapore. Ay, magandang hapon. Ganon din kay Sir Anthony Abrenica. Ang ating mga team, counseling is the key. Sabi ni Mary Ann Ibasco ng ating DZRH, ating Operation Tulong Choir. Ayan, at Romnick Makalia, yan, nanonood siya dyan sa Balud, Masbate. Yan, bigyan daan lang natin. Yan, si Roland Pangan, thanks daw sa ating mga balita. Si Billy Esteban from San Jose del Monte, Bulacan, monitoring yung ating mga team. Sabi ni Air Carl, sabi niya, nakakapagtaka na, naipasok yung baril, And then, yung ating iba't ibang team, of course, si Naka Jerry, yan, sina Romy Potosa. Nandito pa si Romeo Potosa ng DZRH Riders. Nakita ko kanina yung mga team Operation Tulong Riders nakatutok sa atin diba? But anyway, mga kaibigan, yung halos 2 linggo daw na nakagarahe sa, lalong-lalo na dyan po sa Cavite, mahigit 10 jeep dahil walang tigil daw po yung mga pag-ulan. Nakita ko lang ito dun sa ating mga balita. Sinasabing pinasok daw yung makina, yung mga jeep na hanggang gabewang na baha diyan, lalong-lalo na diyan sa Bacoor City. Nga, taas ng baha diyan sa Bacoor, At sinasabing hindi pa rin yan nahupa. Kaya meron pong ilan lamang na bumibiyahe, At yung mga hindi naman daw po maipagawa yung mga nasirang unit dahil may 30,000 daw ang gastos, na sinabayan din ng malaking taas pressure sa petrolyo. Yan, kaya yun ang iniiyak ngayon ng ating mga tsuper, di ba? Ilang driver yung nagdesisyon maghanap muna ng kanilang mga alternatibong pagkakakitaan. Nakahirap ng buhay. And anyway, si Senator Dito Lapid, yung ating donor sa DZRH Operation Tulong, meron siyang apela, meron siyang panawagan, lalong-lalo na po sa Department of Agriculture, 'di ba? Ito na i-report ito natin kasamang si Raymond Dadpaase sa Senate. Bigyang daan lang natin kasi mahalaga din ito dahil ipatupad daw yung tinatawag na Rescue Buy program, lalong-lalo na dun sa mga gulay, mga gulay ng mga magsasaka, lalo na po diyan sa Benguet. Kasi itinatapon na lang po ng mga magsasaka yung kanilang mga inaaning gulay, katulad po ng mga carrots, 'di ba? Yung mga repolyo. At yan po ay dyan daw sa may area ng Benguet sa Tublay, dahil wala pong nakakapamili, walang namimili kahit na bagsak presyo na yung mga gulay, dahil nga po dito sa mga nagdaang bagyo, epekto ng bagyo at maging ng habagat. Kaya yung mga kababayan natin, yan ang problema ngayon, yung ating mga magsasaka. Sabi ng Senator Lito Lapid, sabi nga ng Mayor Lakay Deo Macalma, siya isa ding magsasaka, nanghihinayang siya dun sa mga itinatapon at dahil nasisira na po yung mga gulay dyan po sa Benguet. Kaya meron siyang panawagan sa Department of Agriculture
kay Secretary Francisco Chu Laurel. Secretary, baka daw pwedeng ipatupad yung rescue buy scheme dyan po sa mga agricultural products para nang sa ganun mapakinabangan at kahit papano din, o nga naman, kumita pa rin yung mga magsasaka kahit hindi na yun talagang kita nila, di ba? So yan po'y kanyang iminungkahi. Oo, ang gagawin dyan, bibilhin ng DA dun sa mga magsasaka dyan sa Benguet, yung mga gulay, yung kanilang mga inani, tas dalhin at ipamahagi sa mga kababayan natin na nasa mga evacuation center, no, at maging iba pang mga biktima nito pong magkakasunod na bagyo dahil din po sa habagat. So yan po yung kanyang panukala na dapat pag-aralan para nang sa ganun paano nga ba magagamit yung mga ng mga nag-aalaga ng hayop at mga magsasaka, yung mga maisasalbang gulay na hindi na pwedeng pakinabangan, no? So ipamahagi na lang yan, pero bilhin ng gobyerno pa rin. Kasi sa pamamagitan yan, kahit papano makakabawi ng puhunan yung mga magsasaka natin dyan sa lalawigan ng Benguet. So yung rescue buy scheme, pwedeng isang emergency program daw yan, kung saan magkatuwang ang government at maging ang non-government organization na bibili ng mga produktong agricultural para sa mga magsasaka dyan sa Benguet, maging dyan sa Cagayan Valley at dun sa mga naapektuhan po ng kalamidad. Totoo naman yan. Kasi tayo, meron din tayong mga partners sa DZRH Operation Tulong, ganyan din yung ginawa ng mga nakaraan, diba? Meron tayong mga partners. Okay? Standby lang po. Babalik tayo. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may Flash Report. Flash Report! Ihabol lang po natin, yun daw pong 4 counts ng rape at isang lasciviousness sinampa laban kay Congressman Marcy Teodoro. Sabi po yan from ang nagsampa, Department of Justice. Ayan, kay Marikina Congressman Marcy Teodoro. Ibalita mo yan, Arch 19 na Nolasco, Tina. Miss May, kinumpirma nga ng Department of Justice ang pagkasampa ng 4 na counts ng rape through sexual assault at isang count ng acts of lasciviousness laban kay Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro sa Marikina City Regional Trial Court. At nag-ugat ito ayon sa kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez. Opisyal nang naipasa ang mga informasyon kasama ang transmittal ng mga record ng kaso sa Regional Trial Court ng Marikina. Nag-ugat ang mga kaso sa magkahiwalay na reklamo ng 2 babaeng pulis na nagsilbing security aides ni Teodoro sa magkaibang panahon. Sa inihaing resolusyon, sinabi ng DOJ na may probable cause with reasonable certainty of conviction upang kasuhan si Teodoro. Inirekomenda nito ang pagsasampa ng 4 na magkahiwalay na information para sa rape through sexual assault sa ilalim ng Article 268A, Paragraph 2 ng Revised Penal Code at isa pang informasyon para sa Act of Lasciviousness sa ilalim naman ng Article 336. Batay sa sinumpaang salaysay ng mga complainant na unang iniulat noong 2025, hindi umano minsan ng insidente lamang ang kanilang naranasan. Ayon naman sa unang policewoman, nagsimula umano ang sexual advance ni pagsasamantala ni Teodoro ilang araw lamang matapos siyang ma-assign bilang security aide. Ang ikalawang policewoman naman ay unang naka-assign bilang security aide ng asawa ni Teodoro bago kalaunang mailipat sa kanya. Ito, si Manila Girl, RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Thank you, Tina Nolasco. Samantala mga kaibigan, wala na po tayong oras. Susunod na, inabangan yung DZRH Break Time kasama si Mayor Lacaideo Macalmat Mistea Petro Corpus. Samantala, yan, sa pangalan ng buong person ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong, maraming salamat Isa and Bea. At si Jeric, RHTV. Ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.